No charts, No rounds. just pure laughter. I'm Doc Pao, And I'm Doc Joy. and welcome to Sex. Shift ends, chikahan started. O, sa wakas, natuloy na. After ilang... After conceptualizing the podcast ng sobrang tagal na isa katuparan na natin. First of all, shout out to Playground PH, our studio for ang ganda, 'di ba? 'Di ba? Parang ang dami nating inisip kung saan natin i-shoot yung podcast. Actually. Ano yung mga naisip natin nun? Sa inyo, sa Taisan. Taisan. Sa likod ng sasakyan. Sa may gasolinahan. sa likod ng sasakyan, nakapark sa gasolinahan. So, welcome to the first episode of Sex, SECS. Okay? Ikaw, sino ka ba? I'm Doc Joy. Ano ba? Junior ni Doc Pao. Tapos, family medicine specialist. Yun. Ano ba? Ako din. Ako po si Doc Pao. We are in family medicine, but we will not tackle about medical stuff. This podcast is really intended for, I think, doctors na gustong marinig yung side nila about having life outside the practice of medicine. Oo, kasi hindi naman lahat ng doktor laging gusto pag-usapan. Oh, yeah. Trabaho. Yeah. Magulat po siguro kayo kasi mga manggagamot na hindi naka-quote, number 1. Number 2, we'll be talking about stuff outside medicine. Kasi yung mga doktor po na nagpa-podcast na about health stuff, with all due respect po kina Dr. Dexter, Doc Alvin, Yes. Doc Junie, yung ER Med. Shout out po sa inyo mga bossing. But iiwan na po namin sa inyo yung pagpapayo sa mga listeners and sa mga... Yung clinical side, sa inyo na po yun. This is the life outside the practice of medicine. Once a doctor signs off the duty. This is it. Yeah, ito yun. Ito yun. Ano yung ginagawa ng mga doktor? Ito yung podcast natin na yun. And I think madami tayong makaka-relate after this episode. Parang, may buhay pala ang manggagamot. Buhay pala sila. Oo. At plot twist, tao din ang mga manggagamot. So this podcast, kaya po siya SECS, Sexis. We're going to explore what happens after the shift, what happens after the clinic, what happens after the practice of medicine. Yes. Okay. So, ikaw, how will you describe yourself when you are not wearing that doctor hat? Ako, introvert. Introvert na. Hindi malata. Okay. Ayun na yun. No further explanation. Hindi, sa totoo lang po, introvert po talaga si Dr. Honson. Hindi talaga siya masyado nagsasalita. Ano lang talaga ako. Kaya lang yung group of friends ko, simula elementary ako, maliit lang talaga siya. Tapos, dun lang ako sa comfortable akong mga tao talagang nag-open up. Yung ganito. Pero kapag you place me in a different, sarili lang ako. Naalala ko yung sinabi mo sa akin dati, na kung papipiliin ka, kung saan ka mas comfortable, kung sa tawag o sa text, wala sa dalawa. Wala talaga. Parang alanganin ka na nga sa text, tatawagan mo pa ako. Diba? Ganun siya ka-introvert. Pero this is a step up sa kanya kasi nga, podcaster na yung tao. Diba? Madaming manonood nito, malamang. Wala malamang. maniniwalang introvert ako, pero walang maniniwala sa kanila. Kahit pasyente mo. Oo, kasi syempre pag nakikita nila ako sa ospital, akala nila kasi social butterfly ako, parang naipagtawanan, ganyan. Hindi kasi nagagets ng mga tao na comfortable kasi ako sa kanila, kaya nakikipag-usap akong gano'n. Pero kung papipiliin, sa bahay lang talaga ako, hindi ako maalis. Before you attend to a patient, for example, sabihin sa'yo, kasi si Dr. Honson po is an ER physician also. So, she's a family medicine doctor na tumatao po as ER consultant. So, before you attend to a patient in a cubicle, do you internalize muna or wear a mask before? Hindi. Ang funny nga kasi parang may automatic na yung switch kapag naka-duty ka, doktor ka, so kiber, talagang diretso lang, trabaho. Tapos after no work, wala na, ito na ulit. Ito na ulit yun. Ayun na, ito na yung pag-uusapan natin. So you are an introvert person, but not a doctor. Not an introvert doctor. Okay ba kasi yun? Oo. Kasi kailangan mo yun sa trabaho paano mo sila kakausapin. Pero after nun,
shutdown na ako. Oo. Parang hindi na. Kung sino na lang yung mga kung gusto kong kausapin, yun na lang. Minsan nga, di ako tagal ako mag-reply. Sobrang tagal mag-reply. Pag nakita niyo yung cellphone ko, ang daming notification nun. Hindi ko binabasa or nakakalimutan ko. Minsan kasi, akala ko na-replyan ko na. Sa utak ko lang pala. Matindi yun. Hindi pala nasunod. Matindi yun. I'm so sorry. Oo. Yung tipong, na-replyan ko na to Ay, hindi pala. Ayun. Hindi, kasi si Dr. Honson po, minsan kasi di ba nagkakasama tayo after conference or after clinic hours, duty hours, nagko-coffee po kami. Madalas namin ginagawa dito. Meron lang certain time na kasama namin siya. Then after that, wala na. Nawala na yung kaluluwa. Wala na. Magkukulay na siya dun sa phone niya. May kinukulayan siya na something dun Or magche-check na siya ng phone niya. Yun na yung indikasyon na parang zone. Ano tawag yun? Nag-zone out. Nag-zone out. Sinag-zone out ko na yung mga tao. Oo, yan na yun. Na parang wala na akong social battery. Unless. Ang simula ng statement ay, So, ito na nga. Ayun. So, ibig sabihin po, chichikahan din naman po kami once in a while as doctors outside, but we don't talk about patients, of course naman. We talk about yung mga showbiz happenings inside or outside the medicine world. Halimbawa, Joy, you are kasi 'di ba yung usual shift mo kasi 24 minimum sa ER, the maximum 72 hours. Pag-uwi mo, what do you do? Ako, matutulog. Sige, ulitin ko. So yung minimum time 24 hours. Oo. Tapos yung maximum shift 72 hours. 72 hours. Depende sa'yo kung kailan ang kaya mo. Kasi before residency, nagpa 5 days on duty. Straight yun. Ayan, we will not touch about glimpse lang yun. Yes, we do yung ganong kahahabang shift, and even in residency talagang mararanasan natin yan. But aside from tulog, what do you do sa bahay? Sa bahay, aside from tulog, kasi magaling akong tumulog talaga. As in, pagdating ko sa bahay, ligo, kain, tulog. Kahit 24 hours nakakatulog ako. Pero aside from that, siguro more on series. Mga series, movies, tapos nagbabasa ng light novels, manga, anime. Madami naman. Iba-iba. So, basically, pag walang clinic, walang ER, bahay lang talaga. Hindi ka masyadong for example, mall, hindi ka ba ganun tao? Hindi kasi ako mahilig sa mall. Hindi ako mahilig lumabas unless kailangan or errands, ganun. Oo, errands. Siguro kung lalabas ako pag niyayaya ako, yung mga malayong lakaran, yung mga hindi ko pa napupuntahan. Yung mga malalayong lakaran. Sa mga ibang bansa po ang pinag-uusapan namin dito. Uy, grabe. Ano ba yung huling bansa? Ayun, malalayong lakaran yun. Anong bansa yun? Taiwan. Sabihin mo nga sa akin kung lipa lang po kami. Ang definition ko ng malayo-layo ng konti, mga somewhere in the north, kasi taga-south tayo Yung kanya, somewhere sa ibang bansa. Uy, depende naman. Depende sa ibubok ng tropa natin. Parang may nakita ko si Kihor 2025, Huwag mo naman ibuki. Parang ngayon, si Kihor. Hindi naman walking distance yan So, ibig ko sabihin, pag wala sa clinic, wala sa ER, you always prefer to stay at home palagi and do yung mga bagay na ginagawa ng isang taong nasa bahay lang. Si Siri, sabi mo, read books. Saka nag-alaga ng pusa. Oo nga pala. You tell them about your cats. Plural yun. Cats. Mga 20 sila sa 20 pusa yung pinag-uusapan natin dito. Yun. Yun. Tapos, ako kasi, on a side hustle, aside from being a doctor, pero ano ka ba as a doctor? Paano mo i-describe yung sarili mo outside of the uniform? Hindi, quick background. Ako po ay aside from a clinician, I'm an educator. Nagtuturo po ako sa isang College of Medicine. So shout out sa mga estudyante ko. Every Monday, yun yung sinusuot kong sombrero as a teacher. Then every Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, it's a combination of a clinician and a teacher because we handle residents. Hindi mahirap, Doc. Nakalbo na nga ako. Ang taso ng hairline. Nakalbo na nga ako. No, it's challenging. Pero ako kasi
I don't want to do things half-hearted eh. So, Yes. once I commit into something, I'll make sure that full throttle ko talagang gagawin yun. So, whenever I wear that educator hat, I'll make sure that I will be educating students or residents. As a clinician, kailangan mabigay ko talaga yung best when it comes to management sa kanila. Pero outside those hat, siguro one word na naiisip ko, MD pa din. Yung araw na doktor ako, I'm a medical doctor, pero yung araw na namamahinga ako, MD pa din. Mananampalatayang drummer. Kasi I'm a proud Christian drummer, a member of praise and worship. So, itingin ko yung ministry ko, yun yung nagiging pahinga for me. Yun yung nakakawala ng stress para sa akin. Ikaw, aside from K-dramas, mga ganun, what is that certain thing that releases your stress? Ako, I write. Tell me more about writing. Side consult. Ano to, counseling? Hindi ko alam kung alam ng madaming tao. Pero feeling ko hindi. Nagsusulat ako. Ever since bata ako. May multo yata. Bitch, nakakatakot. You're right. Okay. Simula parang elementary at nagsusulat ako ng poems nung elementary ako. Okay. Elementary, high school, sa tigil siya. Tapos, since nahilig ako sa mga anime, ganyan, nagsusulat ako ng mga fanfiction, drama, ganyan. So, may mga sinusulat ako fanfiction, pero never ko siyang pinapublish. May mga na-publish ako, pero hindi ko nasasabihin kung nasaan. Oo. When was the last time na nagsulat ka? Ako, And what is it about? last year. Last year. Ng, Recent lang yun. Ano siya eh, parang mga snippets lang ng kung kailan ko lang ma-feel na magsusulat. Kasi, ang hirap maging writer. Hindi kasi, Totoo. yung creative juice, hindi siya palaging flowing. Minsan, nagkakaroon ka ng slump, so hindi mo masundan. Kasi parang, ewan ko kung ako lang ba as a writer. Parang kailangan mong kausapin yung character eh. Internalization. Oo, parang may time nakakausapin ka niya na ready na ulit akong magpakita sa'yo. Wala pa ulit akong ganun moment. Ano to Pero hindi literal to Uy, grabe! Kasi mamaya tulog ka. Tulog ka bigla. Ready na ako. Uy. Talaga? Alika, upo tayo. Pag ganon, ang clinic ko, Tuesday, Friday, Saturday. Hindi ba? Hindi ba? Hindi. Parang, yun lang. Okay. So, siguro if there's one word, mahirap kumuha na inspiration. Malamang. Lalo na pag namin mong ginagawa. Oo nga. Yun. Yun kasi yung medyo challenging sa atin. Yung gusto natin gawin outside medicine, masisingit mo na lang. Kumbaga parang orasan mo. Hindi pwedeng, spontaneously, this is me as a writer. Parang kasing, ang dami kong gustong gawin. Ang dami kong gustong itry. Parang, minsan gusto ko silang gawin. Gusto nang pagsabay-sabay ng utak ko, pero hindi ko kaya. Nangyayari din sa akin. Diba? Oo. Parang gusto mo ganito, gusto mo ganyan, pero walang oras. Pero madami mo namang oras. Totoo. Pero parang ang onti na oras. Totoo. Diba? Oo. Alimba, ako kasi, may 2 kids kasi ako eh. So, yung pinakamatanda ko is turning 12. Tapos yung bunso ko, 6. Mukhang baby lang. Ang hirap kasing, ang hirap isabay yung pang sariling sa akin. Yes. Kasi, siyempre, doktor ka. But aside from that, you're a husband. Aside from that, you're a father. So, yun muna yung mga kailangan mong ma-check dun sa schedule mo. Nang hindi spontaneous, ng tipong orasan mo talaga, orasan kong maging asawa, orasan kong maging tatay, bago pa yung sarili ko. Kasi constant yun, hindi yung pwedeng tanggalin dun. Oo. Ako naman, I do believe na you really have to take serious. Kailangan mo talagang seryosohin yung rest days mo as serious as your work days. Kasi if you're going to exhaust yourself Monday to Sunday, ang hirap ng ituloy ulit ng Lunes yan. You have to pause and recuperate sa lahat ng aspeto. Physical man yan, emotional man yan, lalo mental. Have you ever been burnt out as a doctor?
Daming beses. One moment or one example na natatandaan mo yan. Talagang yung ultimate burnout mo talaga. Residency kasi yun yung pandemic. Oo. Pandemic na hindi mo alam kung saan kukunin yung duty. Parang ilan na lang kayo yung duty tapos magpa-positive yung isa. Oo. Tapos ikaw na ulit yung duty. Parang hindi pa ba ito natatapos? On top of, kasi we are on duty to save lives, but on top of, we are risking ourselves also. Oo. Tapos nandun yung, syempre pandemic, syempre yung mga tao bago dun sa lahat. Sa setup. So kahit naman tayo ng time na yun, wala, binigla tayo ng COVID. Tapos parang, ikaw kasi lalo na tayo yung nagtatriage. Yung specialty natin yung nagtatriage ng patient. So, tayo yung first hand na nakakita sa kanila. Pati yung emotional burden ng patient sa atin din. Kasi tayo yung, bakit mo kami lalagay doon? Bakit ganyan? Sumusunod lang naman tayo sa protocol. So parang, kailangan mo yung pasensya ko. Mahaba naman talaga yung pasensya ko. Minsan, tas pagod na pagod ka na. Oo. Parang, paikli na siya ng paikli. Gusto mo na lang talagang mag-burst doon sa tao. Pero, hinga malalim. Hirap kasi nun. Bracketing. Bracketing very important. Kasi, it's a mental skill na kailangan mo talagang maisantabi yung pansayo para dun sa ginagampanan mo as of the moment na. Kailangan i-remind mo yung sarili mo na ay hindi nila naiintindihan yung nangyayari. Kaya ganito yung mindset nila. Pero kasi, sabi mo nga kanina, tao lang din naman kasi tayo mga doctor. So parang, napupuno din tayo. So parang, kung nasungitan ko man kayo sa triage, sorry na. Sa mga pasyente po talaga na medyo nataasan po ng boses, kilay at tono ni Dr. Honson, COVID po noon. Pasensya na po. Ganun po talaga yung mukha ko. Resting bitch face talaga. At saka may talaga. subtitle talaga yung mukha mo. That I am so proud of you. Yung minsan kasi sinisita ko po siya. For example, we are in a meeting or we are in a conference. Tapos, wala naman akong ginagawa. Alam mo yung tipong, ganito po yung mukha niya. Sisitahin ko talaga sa Joy. Yung subtitle naka-on lang talaga. So, may mga times na when you are doing your best to bracket your emotions, your lahat na, yung mga times talaga na sabi mo nga mag-burst ng paunti-unti. And we are thankful na meron tayong mga solid na kaibigan na nagre-remind sa atin. May mga tao lang talagang pumupuno. Oo. Sa pagtagal-tagal po, and if you're going to support this thing that we are doing, meron pong bakanting space dito. We're going to invite few doctors from different specialties sa pag-usapan po namin yung not their specialties and what they do in the practice of medicine, but again, kung ano yung ginagawa nila. Let's talk about hobbies. If you are going to be in 100% control, what is a hobby or isang bagay na kaya mong gawin that is unexpected sa isang doktor? Siguro yung ikaw ba? Ano ba yung nalaman mo sa akin na parang... Hindi. Kasi sa akin... Madami na. Ay, joke lang. Wow talaga. Ay, joke lang. Kasi parang sa akin, yung mga hobby ko napaka-ordinary lang naman kaya gawin ng ibang tao yun. Uy, hindi. I beg to disagree. Si Dr. Honson po is a very creative person. Pag pinag-uusapan po yung creativity, tulad yan. Kita mo yung subtitle ng mukha niya? Nakita mo yun? Nakita niyo yun? Raw emotion. Ganun po yun. That is the tip of the iceberg. Yung ilalim nun, naku, maniwala ka. Nahusgahan na talaga. No, but going back, si Gina Joy kasi is a very creative person. When we're talking about creativity, we are talking about versatility. Kaya niyang, magsulat, mag-design ng publication material, mag-isip ng design for a certain event, mag-host ng isang party. Ganong level of creativity na kung tutuusin, sa sobrang busy mo as a doctor, parang hindi mo na siya kayang isingit. Talent. Are you considering that as a talent? Hindi ko alam kasi most of the time, introvert nga kasi ako. So yung mga hosting na ganyan, minsan kasi you just have to stand up and put yourself there kasi walang ibang gagawa. Parang, sige, wala na magagawa. Di ako na. Napipilitan ka. Tapos, in time, nadidiscover mo na, kaya ko naman din pala. So, kahit
Kasi ako, sobrang baba ng self-esteem ko talaga. Okay. Ever since. Mm. So parang, tas ang pinaka-talent ko lang talaga dati, ang alam ko lang na talent ko ay mag-drawing, mag-edit, ganyan. Pero yung mga ganyang hosting, ganyan, wala masyado. Kasi, yun nga, hindi naman ako talagang, ayun. Pero dahil sa residency, yun yung natutunan ko ng residency eh. Kapag walang gagawa, you have to put yourself out there. Tsaka kahit ngayon naman sa work, kasi yung iba parang, ito lang, sideline lang. Kasi usually yung iba, pag natatakot sila after residency, which is valid naman. Oo naman. Kasi yun yung naman. naramdaman ko na parang, what comes after residency? Oo. Tapos parang, syempre, kapag residency, stable ka nun, may sahod ka buwan-buwan. Tapos after, bahala ka sa buhay mo, practice mo. Pero dun kasi lagi yung mindset ko na hindi. Kahit introvert ako, walang mangyayari sa akin kung nandito lang ako sa comfort zone ko. Tapos wala akong matututunan kung ito at ito lang din. So I have to put myself out there para ma-experience ko tsaka para income ako. Oh, yun pa isa. Diba? Oo, lalo na pag income. pag pera na pinag-uusapan, halimbawa, kaya mo bang sumayaw dyan ng nagbabalanse ng may yoyo? Kakayanin. Magkano ba pinag-uusapan natin magkano dito? ba offer mo? No, but kidding aside, yun kasi sinabi mo na yung life after residency, sobrang challenging talaga na. Ako din kasi nung tinatry kong i-navigate, after ko makagraduate, nung nagpe-prepare na ako for specialty board exam, ang hirap niya kasing isabay sa adulting na napapatanong ako parang what's next for me. Yun talaga yung challenge sa akin. Will I go sa ER? Will I go? Kasi ang practice naman ng family medicine very vast talaga. No? Flexible talaga. You can go saan. Pero yun nga, ang pinili ko is ako kasi medyo religious akong tao. I sought the Lord. I go back to the word that yun nga, kung nasan man tayo ngayon. Pero dun sa mga bago pong tapos ng residency, wag lang kayong ma-discourage after sigurong makagraduate kasi normal yan. Normal na ano bang sunod kong gagawin? Yes. Normal na matatakot ka lalo na pag graduate tayo ng government institution. Will I have the same compensation kapag nasa practice na ako or mas maliit ba yon? Normal yan. Normal yung mga ganong bagay. And you just have to navigate. Yes. I think doon pumapasok yung yung importance ng circle and a supportive family of your own, of course. For example, nabigyan ka ng isang bagay na gagawin mo ng isang buong linggo nang hindi ka magiging doktor. Ano yung bagay na yan? Travel. Kasi no ifs no ifs, no buts, in a heartbeat. Mag-travel. I'll travel. Oh. Why? Kasi kami, yan, si Clay, pag magkakasama kami pag nagta-travel, hindi kami yung tipong more on pictures. May pictures kami, may hindi kami mag-pictures. Pero kasi, once na nag-travel kasi kami, nag-i-immerse talaga kami dun sa kung nasaan kami. Kaya parang, kagaya nung last time na nag-Siargao kami, hindi kasi kami ma-parking mga tao. Tapos puro ewan ko ba, yung tropa... Mga tsahin na kayo Let's face that. Oo. Yung mga tropa natin, hindi ko maintindihan. Mukha lang extroverted, pero puro introvert talaga kami. So, yung buong stay namin sa Siargao, hindi kami nagpa-party. More on island tour talaga. So, yung ito yung mga hindi in-expect ng mga, lalo na yung mga nasa ER ko na stuff. Nung nagpo-post na ako ng mga ginawa namin, sa Siargao, nagulat sila, tumatalon ako sa dun sa plank na mataas, tapos nagsusurf. Yan. So parang, Dok, naggaganon ka pala? Sabi ko, oo, bakit? Kasi nag-spelunking kami doon. Ganon kami. So parang sa amin, hindi lang siya basta travel lang. Talagang, saan ka naman nakakita, gumigising kami ng 6 a.m. talaga for that lang. Normally, gumigising kami ng mga tanghali na. Again, kasi tingin ko karamihan sa ating mga doktor is hungry for life. Oo. Why? Diyos ko po, ang journey mo para maging doktor, pagod. Ang haba. Nakalbo na nga ako. Just a quick rundown. You'll be spending 4 years in medicine. Another 1 year for Hindi internship. Hindi lang yun. Meron ka pang 4 years ng pre-med. Oo nga pala. So 4 years, may some courses 5 years, 4 or 5 years in pre-med, nursing, medtech, etc. After nun, another 4 years in medicine,
then another 1 year as an intern, then you take the boards. Mm. Tapos you go 3 until 5 years, maybe 6 years in residency before you can call yourself as a full-blown Consultant. attending, a consultant talaga. Bukod pa yung subspec mo. Oo, kung talagang nasa-subspec medyo ka pa. career-driven ka, you'll go to subspecialty. So, yung pagkauhaw, pagkagutom natin sa buhay, life in general, tingin ko madami talaga tayong hungry to experience life outside. Work-life balance ang gusto natin. Oo, talaga. oo. But again, you'll experience that pag natapos mo lahat nung kailangan mong tapusin, which is residency. So, yun nga, nagugulat yung ibang tao na parang all these years, Doc Joy, akala namin what you do is just being a doctor eh. Kasi this is what we are seeing you. Kasi sanayin nga sila na, sa bahay lang ako. Pagka minsan nga, tinatawagan nila ako, lalabas, hindi, nasa bahay lang ako. Kaya kung sumama, ganyan. Pero nagugulat sila once na nagta-travel na ako. Ginagawa mo pala to, Dok. Sabi ko, oo, gaganyan ako. Ganyan yung mga gusto kong gawin, yung mga buwis buhay. Ganon. How about pag sa pananamit? Kasi ako, lagi ko sinasabi sa ito, tsaka sa mga junior ko po kasi si Joy. At sa mga co-doctors natin that if you're going to hold a clinic or if you're going to see a patient in general, magdamit ka naman ng maayos. I mean, the very least, mag-polo shirt man lang, avoid jeans because you're marketing yourself and factor of it yung itsura mo. But outside medicine, umaaura ka ba? Ay, ano yan? Parang one time napipikon ako kasi oo, alam ko, professional naman tayo. Pero kasi, naroon kasing days na you just want to dress for yourself. Yun na nga. Na gusto mo lang ayusin na gano'n yung itsura mo. Hindi ka naman magkiklinik. Tapos sasabihan ka ng, ba't yun ang suot mo? Doktor ka. Bakit? Magpapasyente ba ako? Parang nakakapikon lang na minsan. Parang wala kang freedom sa pananamit mo just because you're a professional. Oo, nagigets naman yun. And dapat naman nga na nananamit ka yung postura mo. Pero may times din kasi na wala ka naman sa clinic, hindi naman pasyente ang titinan mo, hindi ka professional na papasok. Yung ikaw lang, wala lang, gusto mo lang magpaganda or whatever. Kasi yung pananamit, correct me if I'm wrong, sometimes pag-i-express din naman ng sarili yan. And ngayon kasi medyo Diyos ko, nag-iiba na po ang trend ng fashion ngayon. Yung mga bagay na, di ba? Bumabalik na ulit eh. Yung mga loose pants, kaliwat kanan ng ano ba yan? Toko 10, Onitsuka. On Cloud. On Cloud. Tsaka may isa pa eh, yung Samba. But, you know, medyo sometimes, you're limited to maximize that. Kasi, napipilitan kang mag-black shoes. Kasi nga, medyo formal yung datingan natin. Ako naalala ko dyan, if I may share, mabilis lang. Kasi napapag-usapan yung pananamit na yan. Naalala ko dati nung pandemya. Doon kasi sa subdivision namin, walang signal. So ngayon, tumawag ngayon. Sabi sa akin, Pao, paano kaya to? Na-expose si resident ganito. Tapos na-expose si resident na ganito. Walang duty. Paano kaya yon? Lumabas ako ngayon. 10 p.m. to. 10 p.m. Paglabas ko ngayon, may nakuha na akong signal. Tawag ako ngayon sa secretary ngayon. Nagpapaayos ako ng schedule. Sabi ko, tinatanggap ko na ako na yung duty. Kaya parang, sige, dahil hindi pwede si Doc ganito, hindi pwede si Doc ganyan. Sige, akong feeling na ako kasi I was the chief resident that time. Tapos, from afar, nakita ko, siguro mga ganitong kalakas na ilaw, dalawa. Naalala ko noon, may curfew. Naka-boxer ako. Tapos nakasando ko. Boxer-sando. Boxer lang talaga. Kung ano yung panloob doon, ano yung nasa loob doon, yun na yun. So, naka-boxer ako ngayon. Tapos nakita ko, puti lang yung ilaw mula sa malayo. Sabi ko, pinapatrolan ka na? Hindi ko pa alam na patrol. Hindi ko pa alam kasi puti nga yung ilaw Nung medyo lumalapit-lapit na, nakita ko nagbiblink yung asul tsaka pulang ilaw. Pulis to. Ganyan. Tapos, tumapat sa akin, sobrang lapit lang. Tapos, inilawan ako. Sabi niya, bawal po ang bawal na po lumabas ngayon Sakay po kayo dito ngayon. Nagka-record ka ngayon, lumalakad ako papasok ng bahay. Niradyohan na ako na parang sinabi sa akin,
Ang sabi ko, pumasok ka dito. Oh my God. Pumasok ko ngayon. Nakasakay ako ngayon sa patrol nila. Ano sabi ni Kamer nun? Hindi niya pa alam yun. Wala siya nun? Nasa loob siya ng bahay eh. Tumatawag ako sa sekretarya. Nasa loob pa siya ng bahay eh. Kasi nandun ako ngayon. Tapos, siguro mga pag-ikot niya dun sa buong subdivision, not a single word. Anong sasabihin ko sa kanya? Katapat ko yung pulis eh. Tapat ko. Tapos, siya na yung nag-una nagsalita. Sabi niya sa akin, ano ba kasing ginagawa mo sa labas? Again I was wearing a boxer and a sando. Sabi ko, tumatawag po ako sa hospital kasi wala pong duty. Sabi niya, bakit? Ano ka ba sa ka ba nagtatrabaho? Ayoko na sabihin, yung hospital. No. Sabi ko, doktor po ako. Tapos sabi niya, doktor ka? Again, judged by the boxers at saka sando. Ang intention ko nung lumabas ako, tatawag ako sa hospital at magsasabi ako na, sige, ako na yung duty, ganyan. So, naka-boxers ako, nakasando ako. Sabi niya, ikaw, doktor ka? Yung statement niya sunod, patingin ng ID. Sabi ko, ano ba pakita kong ID, sir? Basta niyo ako dinakit. Basta niyo ako kinuha. Tapos, mabuti na lang, yung pulis sa unahan, recognized me. Sabi niya, alam mo yung doktor sa Taysan? Sabi ko, tatay ko po yun. Ikaw ba yung anak ni Dr. Pascua? Sabi ko, opo. Sabi niya, hindi mo naman agad sinabi. Paano ako magsasalita? Yun yung pinakaputlang-putla ako sa buong buhay ko. Pag kinuha na mo ang CBC, noon hemoglobin ko mga 50 lang talaga. Sa putla ko. Tapos binalik nila ako sa bahay. Eto ka. Pagpasok ko sa loob, sabi sa akin ng asawa ko, sabi sa akin ni Kamer, saan galing? Saan galing? Tapos nung sinabi ko sa kanyang, nadakip ako ng pulis, hindi niya agad manguya. Hindi niya agad Ano? Sabi ko, mami, totoo yun. Sabi ko. Tapos sinabi ko sa kanya. Tapos instead na ma-understand niya. Tinawanan ako. Ako din eh. Nung nag-sync in na sa akin, natawa din ako sa sarili ko. Isa sa mga pinaka-memorable kong experience yon nung pandemya. Again, going back dun sa topic na dun sa pananamit. Kasi again, ako naman, on days na wala ako sa clinic, di ako nag-rounds, as much as possible, gusto ko comfortable clothes. T-shirt lang. Pero kasi minsan, kagaya nung na-experience ko, hindi ko na sabihin, judge mo na naman ako sa kung na-experience. I'll try. Ano yan? Sa Hong Kong. Mga kapatid, nakita nyo naman. Sa ibang bansa na naman to. Ano namang entry ko dito? Yung travel ko, Batangas City, Lipa City, Taysan, Rosario lang. Yun. Eto, Hong Kong. Sige, sa Hong Kong. Siyempre walang may alam doon. Kung ano yung trabaho. Hindi mo rin naman sinasabi kung ano yung trabaho mo doon. Narinig ko lang parang, hindi ko alam kung paano na brought up yung trabaho kasi parang wala nga may alam. Tapos bigla may nagsabi na lang na, doktor yan. Tapos parang ako, ba't niyo po sinasabi? Hindi ko naman siya para Tapos parang sabi nung isang tour guide, ewan ko kung, ang suot ko lang kasi noon, naka-shorts ako, naka-polo. Kasi kami nun, yung sa sightseeing. Tapos parang sabi nung isang tour guide, that's why nag-exude ka ng professional aura. Oo. Parang sa akin naman kasi, it's how you carry yourself outside. Okay. That speaks for you kung sino ka. Halimbawa yung manners, yung class, ganyan. Hindi siya nakadepende kasi minsan sa suot eh. Parang, minsan nga yung suot mo, kahit mumurahin yan, kung kumilos ka naman proper, parang merong mag-exude na aura na itong taong to may pinag-aralan ko. Ang ganda ng sinabi mo. Kasi parang, yun yung pino-point out ko na parang, hindi mo ko kailangan i-judge kung ano yung sinusuot ko kapag hindi ako nag-clinic. Kasi, I have a right to what I wear. Yes. Hindi mo ko para diktahan doon. Hindi naman din ako gumagawa ng parang mali pag ipansuot ko. Hindi naman ako bastang tao lang kapag ang suot ko ay ganito lang. Kumbaga, doon ko na-realize na, so talagang kahit ito lang ang suot ko, when people see me, I project a certain aura na hindi ko siya kilala. Sobrang stranger. Tour guide lang yun. Tour guide. Tapos, ang sasabihin sa'yo, that's why, parang mukha kang professional. Na, siguro naman, mamasya lang naman kami doon. Pero ang tingin niya sa akin, may something. Ang ganda. Yun. Kasi, totoo yun na parang, it doesn't matter what you wear. Na parang, sige, pasuotin kita ng, mamahalin. For example, Balmain. Pasuotin kita ng Balmain.
pero you don't carry yourself kung kupal appropriately. ka. Ayun na. Pakiblip na. Ay, sorry! Pakiblip nun. Pakitut nun. Pakiblip nun. Anyway. Sige, kung kupal ka. One more time. Sige. Kabalman ka, pero? Sige, ulitin natin. For example, nakabalman ka. Pero kupal ka. Pakiblip ulit nun. Yun nga. Ano pa rin siya mas okay pa din siya compared to a person, to a guy who carries himself appropriately, herself appropriately, na simple lang yung suot. Not that extravagant, luxurious stuff, but on how you carry yourself. Maganda, gusto ko yan. At saka minsan, mas gusto ko lang din yung low-key lang yung sobrang discreet mo na hindi nila pag-akalain doktor ka. Kasi that's where I see people na talaga, yung totoong kulay ng mga tao na pag parang mukha kang nobody lang, na mukha kang walang alam, tapos sila yung magyayabang sa harap mo. Like, parang, yun yung satisfying sa akin. Parang, yun yung kupal. Pakiblip ulit mo. Na parang, sige. Yun yung kupal. Sige lang, judge mo lang ako. Grabe. Yun yung ang para sa akin. Ano bang tawag ng millennials doon? Pet peeve ba ang tawag doon? Oo, siguro. Oo, parang gano'n. Tapos parang, grabe, ganito pala mga tao. Pero satisfying yung sa akin. Kasi parang sobrang funny na they're trying to prove themselves na mas superior sa'yo. Tapos parang, ang lumalabas naman sa bibig nila is not, hindi siya... Anyway, may mga ganyan kasi na talagang sila din naman yung matatakid at the end of the day. Oo. So yun, parang tamang funny lang sa isang araw, ma-encounter mo ng gano'n. Parang tatawanan mo lang na, ba naman to? Okay. Once a week na parang... Alam mo, ito talaga, funny ka eh. Speaking of, kasi you're always traveling and going to one place, from one place to another. Have you ever been into a place na wala kang choice but to introduce yourself as a doctor? Yung, you plan to go to a place na hindi ka naman gusto, ayaw mo mag-introduce as a doctor, and then eventually na-introduce mo yung sarili mo bilang manggagamot. Tapos, may out of nowhere consultation sa'yo. Wala? Wala pa. Sa akin, ang dami niyan. Oo. Hindi ko alam, hindi ako lapitin ang gano'n. Sana wala naman. Ako kasi... Pero yun yung fear ko. Yung halimbawa, nasa airplane, tapos biglang may emergency. Ay, wag naman gano'n. Hindi, meron kasi. Oo. Parang may kung meron man, siguro yung mga hyperglide lang, yung mga hypoglide, pero wag naman yung sobrang emergency. Yun yung dinadasal ko yung magta-travel kami na sana walang emergency. Kasi sino naman may gusto magka-emergency? Wala din naman nga. Hindi yun. Wala, parang wala naman. Ako kasi, if okay lang na i-share ko, nag-gym ako. Kaya mas gusto ko nag-workout sa bahay. Kasi wala akong nakakahuntahan. Wala akong nakakwentuhan. Kasi pag nasa gym ka, siyempre, babati ka. Boss, ganyan, fist bump. Kalagitnaan ng sets mo kasi, biglang may lalapit sa'yo. Dok, ay na magtanong. Yan na yun eh. Yung mga ganyang opener. Yung o kaya, Dok, kamusta? Ngayon ka lang napapunta sa gym Ako kasi medyo busy ako eh. Yan. Tapos may mga 3-5 seconds na pause. 1, 2, 3, 4, 5. Dok, pwede magtanong. Yan na yun eh. Sigurado ako. Dok, kasi ganito, ganyan. Yun kasi yung parang as much as possible, medyo superficial lang yung pinapayo ko. I always tell them, kung gusto nyo talaga ng formal consultation, sa clinic na lang natin gawin to. Rather than, ang inappropriate naman, kakapakapain ko yung leeg mo nang nasa gym tayo, pause ka pa ng konti doon. Well, okay lang naman yon. Kasi sabi nga nung consultant natin, mentor ko noon, sabi niya, okay lang yung minsan go ka ng extra mile to help. Oo. Pero ito naman kasi, parang gusto mo medyo mas matulungan pa yung tao. So, ina-advise ko talagang magpunta ng clinic or magpa-seek ng consultation. Pero, where is the weirdest consultation? Yung sa'yo, parang pinaka-weird na lugar na may nagpa-consulta sa'yo or meron bang ganap sa'yo? Parang wala. Kasi, oo. Ikaw lang ata yung maraming ang dami kong ganyan. Ang marami sa akin, yung kapag nasa birthday yan, nasa mga handaan, or may mag-message na lang sa Facebook, may mga ganon. Yung parang off-duty mo na, nasa bahay ka, nagpapahinga, tapos bigla may mag-message na, Dok, ... Naku, ayan. Yun yung ginagamit nila, yung one foot on the door. Parang, yun yung pinakaayaw ko na pangalan lang.
Doc Joy, o kaya Doc, o kaya Ineng. Ano? Kumpletuhin mo kasi. Pag mga ganun, hindi ko talaga binubuksan. Oo. I-replyan. Oo, ako din. Or buksan ko sa hapon na siguro. Oo, kasi parang, ano gusto mo? Oo. Kasi, yun, parang nakita ko kasi yun, parang na-share yun ni Dr. Arteza, na parang how not to speak to your doctor and how to speak to your doctor. So, parang, if you're lucky enough to know the personal number of the doctor, Doc, good morning po. Then state your... Yes. Oo. Pero, huwag kang mag-expect na re-replyan ka agad. Oo naman. Lalo na pag off-duty yung doktor. Lalo na kapag nagki-clinic. Oo. Halimbawa, ako clinic ko 9 a.m. to 3 p.m. Either of the two, huwag kang mag-expect na re-replyan ka agad nila. Yung nasa... Sorry. Sige po. Sige ba? Pwede ba pa-sensor nun? Pwede ba pa-sensor? Ang dami kasing daliri, Joy. Pwede naman ito. Bakit ba? Oo. Hindi ko naman sinasadya. Sige. Yung una, pag Pati ikaw, napaside eh. Itong... napaisip din niya, parang mali. Yan. Okay. Yung una, pag nagkiklinik, syempre nagkiklinik yan. Kahit sabihin mong hindi sunod-sunod yung dating ng pasyente, syempre hindi naman palaging 5 minutes na yung consult. No? Minsan yung isang pasyente, meron ako mga pasyente, 1 hour ang consult. Kasi, ganon. Yung pangalawa, pag off-duty yan, syempre gusto niyan magpahinga. Meron kasing mga tao na, halimbawa, nag-message, nag-state, ganyan. Wala pang 5 minutes, may kasunod na, Doc, andyan ka ba? Doc, pwede ba tumawag? Oo. Tapos biglang tatawag na siya. Oo, yun pa isa. Minsan, natutulog ka. Tapos yung tulog mo, palalim pa lang. Parang hindi mo na mabawi yung tulog kasi, bakit? Alam mo, totoo yun. Kasi, number 1, nakita ko naman to sa post ni Dr. Dose. Doktere. Na parang, if kaya namang i-message. Ako minsan kasi guilty din ako dito eh. Na kung, unless, alam mo, kilala mo ako. Sabi nga ni Joy, si Doc Pao tatawag yan sa akin. Pag urgent yung sasabihin niya. Pero that's doctor to doctor. Kumbaga, kung may i-refer ako, tatawag talaga ako sa'yo. Kasi ganun din naman si Joy. Doc, may i-refer ako sa'yo, pasyente. Pero, from a person, a non-doctor, to a doctor, number 1, if you're really intending to call, message mo muna. Is it okay? Is this a perfect time to call? Number 2, kung may kakayanan ka namang i-message, Doc, good morning po. Kung bago lang yung number, nakuha ko po yung number nyo from ganito. Ito po yung concern ko, blah, blah, blah. Message, reply po kayo on your most convenient time. Thank you. Ma-appreciate namin yun. Sobrang ma-appreciate namin yun. You know why? Kasi, whenever we are seeing patients, we want our full attention. Tinuro yan sa atin on residency that you give your attending skills to your patient. You give your full attention to your patients at all times. Ano kaya ikaw? Ano mararamdaman mo? Doktor ka. Yung doktor mo, kakonsulta mo, pero, sige. Oo. Teka lang ma-replyan ko lang to. So, ang mararamdaman mo is that yung attention ng manggagamot mo is... Tsaka huwag na huwag magagalit yung mga pasyente kapag halimbawa, tinuturuan namin kayo ng prioritization ng consult nyo. Lalo na kapag ganyan, sabi nga ni Doc Pao, pag meron kang personal number ng doktor mo, or yung iba kasi nagiging friends nila sa FB. Oo, sa Facebook. Kasi meron akong... Kaya iba pangalan ko sa Facebook eh. Ako kasi may patient talaga ako simula residency. Saan siya nagpapakonsult. Yes. Parang naalagaan na yung patient na yun. So, yun pala yung funny na kwento. Ngayon ko lang naalala. Sige. Parang, lang, mabilis lang to. Bigla siyang nag-message, parang ang sabi niya, out of nowhere sabi niya, ito yung Gcash ko, dito mo na lang isend. So, sabi ko, ano to? Tapos bigla siyang nag-message, Doc, sorry na, yung profile ko. So, yun lang yung funny nun. Pero yun, pagka may mga personal contact details kayo ng doctor, isipin nyo muna kung emergency talaga. If need talaga siyang itawag. Yun. Kasi kung hindi naman, like, halimbawa, papabasa mo lang yung result ng laboratory, huwag mo naman tadtadin ang tawag. Kasi may buhay yan sa labas ng clinic niya. Tsaka, ano mo yun? Speaking of buhay sa labas ng clinic, kasi ako naman, bukod sa mahirap nang hanapin yung pangalan ko sa Facebook, pangalawa, kaya ako kumuha ng sekretarya ko para yung sekretarya ko yung bugbugin nyo. May mga instances, again, if you know the personal number of the doctor, okay yan.
Okay yan. Number 2, if you know the personal Facebook or the messenger of your doctor, okay yan. More so, mga kapatid, if you know the house of the doctor, wag naman nating katukin kasi may naranasan akong ganyan. Ano to eh? Dalawa. Number 1, Sunday. Ang Sunday talaga for me, binibigay ko yan sa service ko. Yes. Katok siya. Tapos magpapabasa ng laboratorio. Hindi hapo, no chest pain whatsoever. Alas 4 lang hapon. Ano to? Wee hours of the afternoon. Yung tipong, diba pag linggo, ang tahimik yung mundo, ang sarap sarap magpahinga, kumakatok ng alas 4 just for the laboratory. Sunday yun. Monday, Tuesday, may clinic na ulit ako. So parang, yun yung parang for me, as much as possible, I always tell the patient na, in a very nice way naman, na parang sa susunod po, parang mas okay po siguro na nasa clinic po tayo. Para yung personal space po ng doktor na napoproteksyonan. Ito yung pangalawa, yung matindi. Naka-headset ako, tapos gumagawa ako ng lecture. Sunday yun eh. Monday may klase ako, no? Gumagawa ako ng lecture. Dude, yung kapitbahay ko, nakabukas na ng screen. Doc? Wow! Ay, tinanggal ko. Ay, ano po yun? Wala kang choice. Paano po kayo nakapasok dito? Guard! Yun yung parang, for me, yun yung medyo iniingatan ko ng konti. Na, this is a reminder na, again, this podcast is the life of doctors outside the practice of medicine, that meron po kami yan. Meron po kaming Tsaka huwag yun ang ipadaan sa mga kamag-anak namin. Yung pa isa, di ba? Oo, yung minsan papadaan mo pa sa sa parents, sa nanay, tapos itanong mo naman kay tulog ka, nagising galing kang duty. Oo. Hindi, totoo yun. Pero kasi parang gusto mo lang talagang matulog eh. Ewan ko ba, kung ako lang, pero parang lagi akong pagod eh. Hindi ko alam bakit. Hindi, kasi again, the practice of medicine naman, kahit anong specialty mo, nakakapagod yan. Hindi naman sa nagdadamot ka kasi. Oo. Parang gusto mo lang magpahinga. Oo. Pero, tsaka, hindi rin kasi ako napapagod magpaalala, lalo na dun sa relatives na mas maganda po may consult, face-to-face. Oo. Tapos, kung mayroon kayong doktor talaga, okay lang naman pong, parang okay lang na hindi sa akin kayo magpa-consult. Kung may doktor kayo before, mas better. Kasi, alam nila yung history. Kung may mga patients na nakikinig, mas maganda talaga na kung may previous doctor ka na siya nakakakita sa'yo, doon ka magpa-check up. Kasi they know your history. Alam nila yung mga ginawa nilang management sa'yo. So, kung nilipat ka bigla sa ibang doctor, first, disrespect yun. Doon sa susunod na doktor na pupuntahan mo, mahihiya kami. Kasi hindi ka namin pasyente. Tapos parang ang feeling nun, kung ako yung isang doktor, parang inagawan mo ako bigla. Kasi iba-iba tayo ng approach. Pasintabi. Oo. Totoo yun, pasintabi. Parang kahit ako gawan mo nun, parang madidisrespect ako ng... kasi halimbawa tayo, ikaw, family medicine, I'm a family medicine practitioner also. Anong nawalang ilaw? Ito, nawalang ilaw. Ayun. Magkaiba yung approach natin eh. Ibig sabihin, the way I give medicines is different from how you give medicine. So again, kung magdo-doctor hopping, parang na-discuss na to ni na Dr. Dexter about doctor hopping. Medyo, kasi yun, medyo mas mahihirapan yung pasyente for that. And again, going back dun sa nakakapagod talaga yung pagiging manggagamot. But we're still doing it. You know why? Na-share ko na to dun sa residents at saka sa mga students ko. But allow me to share this. Rooted to sa Bible. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Na ang pinaka-root ng lahat ng ginagawa natin dito ay love. Totoo yun. We love the discipline. We love the principles of medicine as a whole. We love humanity. Most of all, we love our patients. Kasi, Diyos ko, kung hindi namin mahal yung mga pasyente. Hindi talaga. Oo. Hindi talaga ako magdadrive papuntang Taysan. Diba? Yun nga. Malayo kasi yung Taysan. Malayo yung Taysan. Taysan, Tulipa. Pero if we don't love the discipline, the humanity in general, and the patients, mahihirapan talaga tayo. Pero, on a serious matter, Joy, do you sometimes feel na being a doctor has already consumed your identity 100%? Do you know yourself? Self-awareness. Kilala mo pa ba si Joy outside of being a doctor? Or naghalo na siya? Oo, kilala ko pa. Kasi pagka-doctor ako, sabi ko nga, mas extroverted. Yes. Kunwari extrovert ako doon kasi I have to
exert effort na makipag-usap sa patient. Minsan nga sinasabi ko sa staff na pag walang pasyente, na parang dapat pala hindi ako doktor kasi minsan yung mga thoughts ko kasi it's draining talaga siya. As an introvert person, nakaka-drain makipag-usap sa tao talaga. Alam nila, Doc Pao, yung social battery ko talaga. Nakita na nila live kung paano ako nauupos kapag nasa event. At nawawala. As in, kita nila yung energy ko 100% yan sa umaga. Lalo na pag social events, 100% yan. Nakikita nila kung paano ako unti-unting nayuyup-yup sa song. Totoo yun. Yun kasing, that's very important. Yung self-awareness. Yung tinuturo sa atin yan sa Rogerian model na you have to know first yourself for you to understand and know your patient. Dapat kilala mo muna yung sarili mo. And again, for the record, baka sabihin sa mga comment section, so pinipeke nyo lang pala yung pagtitingin. No! Imagine niyo, she's an introvert, but hindi naman pinipilit. Ginagawa niya yung best niya to go out of her comfort zone and to really touch your lives talaga. Kasi that's, parang as a doctor, yun yung minahal ko as a doctor. Sabi ko nga before nung residency interview, tinanong ako, bakit sumana FM? Tanda mo pa, no? Oo. Sige, tell me more. Sabi ko, kasi po, Doc, gusto ko yung nakikipag-usap sa pasyente. Gusto ko yung, kasi yung FM, as a discipline, siya, holistic siya. You don't just treat the disease itself, pero the other factors na pwede mag-contribute dun sa sakit ng patient, parang hawak mo din the family, yung dynamics ng family nila. So, yun yung gusto ko. Tsaka, sabi ko, may mga skills na pwede kong gawin kahit family medicine ako, ganyan. Tapos, yun yung side ng pagiging clinician. Pero outside, as a doctor, kilala ko yung sarili ko na introvert pa din, nakita ko pa din yung sarili ko na mas gugustuhin kong magstay sa bahay, parang after work, bahay lang ulit. Yung ganun pa din, yung kung ano yung ginagawa ko, yun pa din. Hindi, tapos, pero when the duty calls, yun, doon na ulit yung, sige, trabaho ulit. Parang superhero talaga, no? Hindi naman superhero. Hindi, kasi, imagine guys, no? If you guys are thinking na ang practice of medicine is a consumer platform na lahat to. I mean, no. This is more of a giving. Sabi ko nga, siya medyo nami-misconceptualize yung title na doctor as mataas ang ROI. Oo. No, it's not. No. Kasi being a doctor is actually a vocation. Oo. Hindi siya business, whatever. Kung talagang ang puso mo ay nasa pagpapractice ng medisina, hindi siya money. I don't expect that you'll be filthy rich talaga. Oo. Meron lang cases na sinuswerte yung doctor kasi may certain factors na nag-a-add bakit siya malakas ang practice. Pero as a first-gen doctor, na ikaw lang yung doctor sa inyo, huwag mong i-expect na dahil doctor ka, ganun kalaki agad ang sasahudin mo. It's not. At napakadaming ganun. Yung first-gen doctor, yung tipong nabudol lang kasi alam lang napapanood online na parang niro-romanticize nila yung buwan. Wag kayong Grey's Anatomy mo yan. Totoo. Wag kayong basta maniniwala sa nakikita nyo on social media. Siya mahirap yung maging doktor. Mahirap, sobra. Hindi siya yung makikita mong nagkakapilang nag-aaral. Yun yung nakikita ko kasing pinopost ngayon. No offense naman sa mga nagpo-post. Yun siguro yung content nila. Siguro sa kanila madali yun. Pero generally speaking, hindi madaling nabudol din kasi ako. Totoo. Kasi sabi sa akin dati, mag-doctor ka, first, second year, yun lang mahirap. Third year, tali na lang. Pakiblip na. Hindi. Going back, kasi ako, I told my students, kasi ang hinahandle ko na students first year. So, alam mo na, medyo nasa babago pa lang sila sa... if you can change your mind pa nung time na yun. Kasi ang laki ng i-invest mo Kasi sabi ko sa kanila, if ang dahilan mo kung ba't ka nagdo-doctor is you wanna be filthy rich. And when I say filthy rich, nagtatanghalian ka sa yate, papunta kang Honolulu. Yung gusto mo every week nasa ibang bansa. Yung mga ganon. No.
don't take advantage. What I promise you though, sabi ko, what I promise you though, hindi ka magugutom. Hindi ka magugutom. Hindi ka rin naman sobrang kailangan magtinda ka ng kamati sa kalsada. No. But if you are... Sapat siya. Oo, yun. Sapat siya. Pero yung luxurious life na nakikita niya on social media na pag doctor, it's not for everybody. Hindi lahat nakakakuha nun immediately after training, after studying. Yun. Tapos, ano sabihin ko? Kaya ako, kita mo yan. Siya naman yung kausap mo yung sarili mo. Ano sabihin ko? Hindi, but, ako kasi, I had to do business. On the side. Ang daming business talaga nito. Kasi nga, para sa ministry. Pautang. Nandito tayo. Nangutang sa podcast. First ever yun. Hindi kilala ba kayo yun? Pautang sa podcast. Anyway, if gusto mo talagang medyo mas guminhawa yung buhay mo, you do business on the sides. Erlinda's Cafe, Taisan. So, shout out. You wanna ano ba yun? Explore other... Pero kung as a doctor alone, mahirap siya. Pero sapat lang. Sapat lang. Or, kung talagang gusto mong kumita ng malaki, as alipi ng salapi. Oo. Huwag naman na tayo magpaka-hipokrito. Ako kasi may anak ako, no? May pinapaaral ako. Sabi ako rin, marami rin ako anak. 20. Yun na nga. 20 pusa, yun eh. Ano? Kung kukuha ka ng duty, pero sigurado mo hindi ka talo. Oo. Ano lang, sisipagan mo lang talaga. So, lalo na kung first-gen doctor ka. But may pagkakataon ba na you chose parang pinili mo na unahin yung sarili mo? For example, meron bang nakalinyang duty ka tapos hindi ka dumuti because you feel like gusto mo munang unahin yung sarili mo? Guilty. Pero na-guilty ka doon? Hindi. Hindi. Kasi kung hindi ako okay, paano yung pasyente ko? Ang ganda. Oo. Self-awareness pa din. Kasi, imaginein mo. Hindi ako okay. Nasa ER ako. Anong dumadating sa akin sa ER? Hindi naman lahat ng dumadating sa ER OPD cases. Meron dyan mga naglo-loss of consciousness, kailangan tubuhan, merong mga tumataas ang sugar. What if merong dyan, halimbawa, CVD bleed. CVD bleed yung may stroke. Pumotok yung ugat. Kita sa CT scan, may bleed. What if nakamali ako ng bigay? Binigyan ako ng mga aspirin, ganyan. So, mas napalala yung pasyente. So, instead na dumuti ako, nagpaalam ako, Doc, hindi ko kayang dumuti ngayon kasi meron akong pinagdadaan ng something. After that, nung sinabi niya, sige, hanap po ako ng, tas parang, sige, okay, hanap tayo ng kapalit mo. O sige, Doc, hanap ako ng kapalit ko. Post ako. Sinong gustong dumuti, sino ganyan. Kasi, hindi lahat ng pagkakataon kaya mong saklawin ang buhay ng pasyente mo at ikaw ng sabay. Ang ganda nun. Hindi mo pwedeng, ang ganda nun, ang ganda. Hindi mo pwedeng saklawin parehas. Oo. One should be at the best foot possible. Sabi nga kapag, di ba, pag ACLS at BLS training, you have to survey the surroundings. Kasi, huwag kayong magagalit kung merong healthcare practitioner sa paligid nyo. Bawa, earthquake. May kakilala kayong nurse sa barangay nyo, pero hindi siya tumulong. Kasi, kita niya yung surroundings, hindi safe. Hindi lahat na pagkakataon kasi kailangan sumugod ng sumugod. Oo. Kasi you have to assess kung okay bang puntahan mo at sugudin mo yung place na yun. Or magiging parang added ka pa ba, burden kaysa makatulong ka. And part of that survey is yourself. Yes. Kailangan, alam mo sa sarili mong kaya mo. Oo. Maganda yung sinabi mo. Hindi mo kayang saklawin. Kasi ako naman, it's important to naunahin minsan din yung sarili mo. If you feel like you cannot give a full throttle of management to your patient. You know why? Kasi, ito yung lagi kong prayer na, at saka lagi kong nire-remind sa residents natin na yung pasyente at yung pamilya nila nananalangin sa Panginoon ng kagalingan. Ang sagot ng Panginoon sa dalangin nila, ikaw bilang manggagamot. And if you are not 100% able at that time, you'll fail. Yes. As a doctor. So, if kailangan mo talagang mag-restart
mag-press ng refresh Oo. button. By all means. Yes. Kahit sabihin mong alipin ka ng salapi, minsan pipiliin mo din yung sitwasyon. Kasi kahit sabihin mong, hindi, kaya ko yan, kunin ko yan lahat ng pasyente na yan, hindi mo kakayanin. I-give up ka din. Pag hindi ka kasi pumili pag hindi mo pinrioritize sometimes ang pahinga, your body will tell you. Tsaka yung Tulad grade. nito, sakit na ng likod ko ngayon, di ba? Hindi na, ano talaga yan? Signs of aging talaga yan. Hindi, kasi pag kagaya ng pag hinataw natin from, again, Monday to Monday, nang hindi tayo nagpapahinga, hindi tayo pumili ng rest days natin, yung katawan natin yung pipili dyan. That's why yung mga clinic minsan, di ba nung dati, lahat ng kailangan ng reliever, ako ang nagre-relieve. Oo nga. As in, sino pwede dito sa Doc, ako. Sino? Ako. So, pag nakita mo yung calendar ko, ano Public na? nun. Wala talaga. Kasi totoo yun. Oo. Kung pag nakita nyo si Doc Pao dati, at pag parang hindi talaga ako nagpapahinga. Kahit ngayon naman kahit ngayon. Nabawasan na nga ngayon. Nabawasan na ngayon. Pero, marirealize mo rin na habang dumadama yung kinukuha mo, parang, kaya ko pa ba? Parang pagod na ako. Kasi minsan, mararamdaman mo, yung katawan mo na yun nagsasabi sa'yo eh. Minsan, kahit anong tulog mo, pagod ka pa din. Totoo yun. Siguro, again, for our listeners and our viewers na manggagamot, rest is not an option. It's a must. Yes. Kung residente kang nakikinig, kapag off-duty ka, spend time with your family, spend time with yourself. Oo. Very important yon talaga. Take your rest days as serious as your work days. Pag you are tasked to grind, di grind. Hindi mo naman din kasi maaalis yung oath na sinumpaan mo na kahit sabihin mong off-duty ka, when the duty calls, it calls. Hindi mo siya ita-turn down. Yun kasi yung mga exception na situation. Pagka, bawa, kagaya wala ng duty, you have to stand up. You have to go on duty. Kahit mahuli ka ng pulis. Oo. Nang naka-boxers. Nang naka-boxer at naka-short. Oo. Pagka mga ganun situation, exception yun. Kailangan mo talagang mag-duty. Pero kung wala naman, chill lang talaga. Wala namang tatawag sa'yo. Let yourself indulge. Oo, totoo. Pasyal ka. Hindi naman yung kasalanan. Hong Kong ka, ganun. Oo. Hindi, seryoso yun. You have to, for our doctors na nakikinig, pahinga din po tayo. Para naman po sa mga non-medical people na nakikinig po sa amin, if your doctor is taking a rest, taking a break, hindi naman siya mahaba na isang buwan nawawala. Minsan, few days lang yan. I remember nung convention natin, ilang araw lang yun, 5 days lang. Pagbalik ko, Doc, nawala ka kasi eh. So for those people, let's understand and extend our pangunawang kamay sa mga manggagamot natin. Nabuelo lang po yan. Pero 100% po. Once na si Doc ay nakabalik po sa pagiging manggagamot niya ulit, and he or she wears that amazing white coat, maniwala po kayo, ano po yan, ibibigay po niyan yung best para sa inyo. Yes. So, I think this is the essence of this podcast. Sana may nanood sa atin, para napakadaling nguyain nung podcast natin. So, ito po yung mga pag-uusapan natin sa mga susunod pang episode. At yung susunod po naming episode, we'll talk about the do's and don'ts or some of the misconceptions of being a physician, and we'll try to fill in itong gap na to by syempre, sino pa ba? Dr. Princess Reyes. We'll try to be with her ngayon kasi tatlo po kasi kami. Yung pong GC na tatlo lang ang lapat. Kami po yun, tatlong GC. But we'll try, and then yung mga further episodes will be inviting our friends from different specialties, different societies who will be, again, talking about the practice or the life outside medicine. So if you're enjoying this, please click see the socials sa ilalim. Kompleto po kami. We plan to be on Spotify, YouTube, Bits sa TikTok, sa Instagram, and of course, yung maraming followers. Oo nga, and sa Facebook, of course. Now, if you want to follow us,
Pwede po, ito yung Facebook namin. Ito yung kanya. No. No. Mahirap lang pong hanapin yun sa akin. But, yung official page po namin sa Facebook, ito. Ito po yan. So, please follow us and then we'll see you on our next episode. So, maraming salamat po sa lahat ng suporta. Again, my name is Doc Pao. And I'm Doc Joy. And welcome to Sex. Ships and Chikahan started. Thank you. Bye-bye.